that's 24 million times 500, 12 billion po ito sa kada buwan. Sa isang taon po, 144 billion basically po ang mawawala sa pondo ng PhilHealth, no? Okay. So kung ganito po kalaking mawawala at hindi na ho kayo, kumbaga wala na pong contribution itong 24 million Filipinos, paano po yung depletion ng inyo pong reserve fund? Hindi ho ba ang reserve fund ninyo under the law? Meron din pong dapat pinaglalaanan? Yes po, tama po kayo na kaya po kami nagkakaroon at nagsiset ng reserve fund. Ayan po ay binabanggit din po sa batas, dun po mismo sa National Health Insurance Program Act at dun din po sa tinatawag na Universal Healthcare Act. Kaya po kami naglalagay ng reserve fund. So ang mangyayari po ngayon is because yan po ang ating pera na meron tayo sa korporasyon, yan po ay magagamit natin para po sa patuloy na operasyon ng ating korporasyon. Pakiklaro lang po, sir. Di ba ang reserve fund ninyo, hindi ito maaari pong gamitin lahat at may pinaglalaanan po ito under the law, di po ba? Yes po. Okay, opo. So, kung ganon, sa dami ng Pilipino na magkukuha ng benepisyo po sa PhilHealth, dito po sa sinasabi ni Senator Grace po na 600 billion pesos, sa inyo pong pagtansya, kasi every year naman, di ba, meron ho kayong program, di ba? Nakaplano na po yan financially, right? Ang korporasyon. Tama? Meron na di ba po sa inyo pong budget hearing kayo mismo, ito ang ating expected collection para sa mga nagbabayad ng contribution, ito ang subsidy, ito ang interest sa ating pera, etc. So ngayon ho ba lang meron na kayong nakikita rito kung sakasakali gaano kalaking pera ang mababawas sa reserve fund natin? Well, sa ngayon po, because we were not expecting na hindi naman po tayo mabibigyan, tama po kayo, meron po tayong mga projections, meron po tayong mga nakaplano at syempre kasama po dyan ang sa plano natin and sa projections na meron tayong subsidiya na makukuha. But right now po, because lumabas nga po ito na balita na ito, then we will have to go back and readjust all our plans and of course adapt to this kung talagang pong ito'y may sa batas para po maging mas maayos at maipatuloy pa rin po natin yung atin pong mga programa. But of course, gaya na nabanggit ko, we have to make some readjustments. Ito lang hong taon na ito, no? Na kung saan po meron kayong subsidy at meron po kayong contribution. Nag-aumento pa ho tayo ng inyo pong premium. Di po ba? Mawalang galang lang. Piling-pili na nga ang serbisyong ibinibigay at napakahirap po makakuha nga ng benepisyo po sa PhilHealth. Hindi kaya ito mangangahulugan na ngayong pong 2025, mas mahirap na sa mga miyembro ng PhilHealth ang makakuha po ng benepisyo kasi nga magtitipid na kayo? Well, Manong Ted, kung matatandaan nyo po, we have been aggressively increasing our benefits from 2023 to 2024 at bago nga po matapos ang taon ay meron pa tayong mga ilalabas na benepisyo. So ang ine-ensure naman po natin sa ating mga miyembro ay patuloy po ang ating pagbibigay ng ating serbisyo at pagpapalawak po ng ating serbisyo because sa ngayon po, especially for 2025, ay kakayanin pa naman po ng ating pondo para po sa patuloy na pagsasaayos at pagpapatuloy ng ating benepisyo. So, yan naman po ang ating ina-assure din sa ating mga miyembro na patuloy po ang ating pagbibigay ng ating benepisyo sa ating mga miyembro.